Hello mga ka-story, for today's video, ayan, magbibigyan naman ako ng tip and konting idea kung paano ba natin pataubin ang ating mga katabing sari-sari store. So, una ay dapat kumpleto yung laman ng ating tindahan or sari-sari store. Siyempre, kung magbabalak kang pataubin yung mga kakompetensya mong sari-sari store, dapat siguraduhin mo na kumpleto ka sa paninda, like sa mga drinks, mga pagkain, mga sa tingin mo hinahanap ng mga customer mo araw-araw, dapat yan ay andyan sa iyong sari-sari store para hindi na paalis-alis yung mga customer mo ng sari-sari store. And ayun nga, kung small sari-sari store or konti lang yung puhunan mo, dapat siguraduhin mo na kumpleto pa rin yung paninda mo, kahit hindi maramihan, basta kumpleto yung paninda. Pangalawa ay dapat mag-innovate ka. Kung sa mga dating sari-sari store ay yung mga binibenta lang nila is yung mga goods, yung andito lang sa loob na mga pagkain, ganon, mga kape, dapat mag-innovate ka, magdagdag ka ng sa tingin mo ay pwede mo pang pagkakitaan. For example, ngayon is marami na din yung nagbebenta ng mga mineral, tapos mga naghahanap ngayon ng mga reload, or sa tingin mo yung mga napapanahon na mga hinahanap ng mga customer. For example, kapag tag-init, naghahanap yan ng mga ice candy, mga ice cream, ganun, magdagdag ka. And pwede ka din magdagdag ng mga snacks, yung magluto-luto ka, ganun, yung mga parang burger, mga palamig, mga tusok-tusok, ganun. Tapos, kung kaya mo mag-process din ng mga bills payment, mga bank transfer, mga cash in and cash out, yan, malakas na din yan. Pwede mo idagdag yan sa iyong tindahan para mas marami kang kikitain. Yan. Pangatlo ay dapat huwag kang makipag-price war. For example is mas mahal or mas mura dun sa kabila. Dapat huwag naman masyadong mahal or mura yung iyong paninda. Dapat level ka din lang sa kanilang mga presyo para hindi ka naman malugi. For example, kung ang hanap ng mga customer mo is yung mura, humanap ka ng sa tingin mo ay pwede mo i-alternative sa hinahanap nila na mas mura. For example, sa Youngstown corned beef ay mas namamahalan sila doon. Humanap ka ng sa tingin mo ay mas mura doon sa corned beef na same pa rin yung itsura. For example, is yun nga sa Youngstown corned beef, humanap ka ng ibang corned beef na alam mo mas mura doon sa Youngstown corned beef para masatisfy mo yung mga customer mo ng mga na naghahanap ng mga mura, para hindi mo kailangang makipag-price war sa mga katabi mong tindahan. And syempre, alam naman nga kasi natin ngayon na ang hinahanap na ng ating mga customer ay yung mga mas mura, kasi nagiging practical na din yung mga customer natin kasi nga sa mahal ng mga bilihin ngayon. Ang apat ay, kung ang target mo na customer ay yung mga kapitbahay mo, syempre dapat wala kang kagalit na mga kapitbahay. Kasi alam mo naman na kapag kahit kumpleto yung laman ng iyong tindahan, kung marami kang kagalit na iyong kapitbahay, hindi yan pupunta sa iyo. Pupunta din sila sa iba, maghahanap sila ng hindi nila kaaway. Syempre yan, isipin mo din yung mga dapat maging mabait ka din sa mga customer mo sa or mga kapitbahay mo. So, ayan, I hope na nabigyan ko na naman kayo ng konting tip and idea. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para always updated kayo sa ating i-upload na video. See you in my next video. Bye!